Hallelujah. Before ta mo atos pulong sa Ginoo, magampo ta. Father, salamat Lord, ning gabiyon. Salamat Lord, ning kay gayunan Lord nga imo na usab kami gitapok bisan pa dinhi sa Zoom. Among giampo Father God ning gabiyon nga ikaw magapanalangin Lord sa among internet connection. Nagampo ni Lord nga matagpulong ang madungog karon o Dios. Matisok ni Lord sa kinailadman sa magsingkasing Lord God. O Lord, among masabtan Lord, imong kabubuton Lord. Amo kayo makuha imong pagpadayag Lord. Salamat Ginoo nga ning katapusan mga adlaw Lord God. Imo minimum kabahin aning trabahoon Father God sa paglakaw, sa pagsangyaw sa imong maayong balita Father God. O Dios nagaday kami kanimo nagasimba sa imong buhing ngalan. Gamong gitugyan kanimo kinitanan karon Lord bisan pa mga igsoon Father God nga maminaw karon ikaw magapanalangin. Salamat o Dios nga ikaw nagahiusa kanamo diya sa Espiritu God ug kanimo Lord among gitugyan og gisalig kini ang Zoom Bible study sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo sa kaygayunan nga nagatigom na sa mga igsoon. Actually ato ra gyud ning i-promote ang atong Zoom Bible study mga igsoon. Kani atong Zoom Bible study mao na ni atong midweek service mga igsoon. Diri sa Suong wala may midweek service kay tungod sa stricto na health protocol, pero tungod kay do naman tay Zoom Bible study kada Wednesday mao ni ang atong magsilbing midweek service mga igsoon. So pwede nato i-encourage sad ang atong mga kaigsuonan nga wala pa gyud maka-join o Zoom Bible study nga ato silang dasigon na maminaw sila dinhi sa Zoom Bible study mga igsoon. O karon ang kalibutan nag-celebrate ron mga igsoon or himo sila ron aning gitawag og Miyerkules Santo, Holy Week man ron. Pero atong tan-awon mga igsoon kada adlaw kung diha ta sa Ginoo balaan gyud ang tanang adlaw mga igsoon. O ugma among invite tanan mga igsoon dinhi sa Central Cebu, gikan sa Cebu City, Mandawi, Liloan, Camotes Island, Olango Island, Cordoba, ug especially diri sa Upon. Ugma ang atong mini camp o mag-start ang atong registration alas 8 sa buntag o mag-start ang atong first session mga igsoon 8:30 praise and worship, then by 9 musugod ang first session gayud mga igsoon. So dinhi na sa Mission Center o paibaw lang mga igsoon nga dala gyud ta og mask o sa mag-travel mo sulob ra gyud og face shield mga igsoon aron di gyud ta ka-violate sa stricto nga health protocol karon mga igsoon. O salamat sa Ginoo nga bisa sa ginagmay nga kalihukan aning mini camp nato mga igsoon at least hinay-hinay kabalik ta sa atong buluhaton mga igsoon. Na mintras di pa mobalik ang Ginoo mga igsoon ug duna pintay kay gayon mutigom sa padayon mga igsoon dili ta undak. Amen. Kay bawta sa sugi ni Paul sa Hebrews chapter 10 verse 25 that not forsaking the assembling of ourselves, for kay bawta nga mao na niya takna nga hapit na gyud mobalik ang atong Ginoo mga igsoon. Mao na nga mintras duna tay kay gayunan diya sa tabugon karong Friday ilahang mini camp sad. Salamat sad sa Ginoo, ang Ginoo magapanalangin ana ug ugma ug sa Friday ang sa norte mao pud ilaha dito sa south Bual-Bual, Dumanhong, Campus 7 o Pinamungahan o Kuslob. Salamat sa Ginoo ni ana sa ilang kalihukan ato nang iampo atong mga kalihukan mga igsoon. So nining taknas kagabiyon magisgot ta mga igsoon about spirit-led evangelism mga igsoon. Kay bawta nga naa na gintas katapusan mga adlaw ug nagkamubo na ang atong time mga igsoon sa pagsangyaw sa mayang balita. Gamay na lang ang time nga pwede pa tang makasangyaw mga igsoon gani sumala pa sa pulong sa Ginoo. Moabot jud ang time nga wa na gyud makawali sa pulong sa Ginoo. Mao na nga karon mintras duna patay kay gayunan ato ning himuon nga chance nato mga igsoon, ato ning himuon nga mao ni ang panahon nga ato yung i-push ang atong kaugalingon. Dili lang kay i-push ta sa pastor, kundi kita mismo mga igsoon
ato na gyud pukaon ba ang atong passion, ang atong desire sa pagkabot og mga kalag para sa atong Ginoo mga igsoon. Nga di nakita nato mga kaamiguhan nato, kaparintihan nato, mga mahal nato kinabuhi nga wala pa diya sa Ginoo. Ato gina silang kabuton para sa Ginoo mga igsoon. Amen. Amen. Hallelujah. So dinhi sa pulong sa Ginoo mga igsoon sa Matthew chapter 4. Atong ablihon atong mga Biblia sa Matthew chapter 4. Kay bawo ko nga kini nga verse mga igsoon, kapila na ninyo balik-balikan basa tingali. Memorize na ninyo pero ato ra gyud basahon, ato ra gyud padayon nga tun-an mga igsoon aron masilsil gyud sa atong alimpatakan. Kay ang pulong sa Ginoo kinabuhi ni mga igsoon ug ang pulong sa Ginoo sumala pa ni John, life ni para nato. So diya sa Matthew chapter 4 verse 1. Ningon din niya pulong sa Ginoo. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. So nakita nato mga igsoon diri sa pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 4 kay bao ko nga nasayod mo sa storya sumpay ani diin si Jesus gitintal sa yawa mga igsoon. But before siya gitintal sa yawa, may bao ko nga kining pulungan mga igsoon is nag-speak ni about sa preparation sa dako nga trabaho ni Jesus. Si Jesus get prepare sa Holy Spirit, mo na nga gilid siya sa Holy Spirit into the wilderness mga igsoon to pray and fast for 40 days and 40 nights. Kay bawta nga si Jesus nakita niya diya sa unahan unsa kadaka sa trabaho mga igsoon ug bisan siya mismo sa kaugalingon kay bawo siya nga di niya mahimo na siya ra. That's why nanginahanglan si Jesus sa tabang sa Holy Spirit mga igsoon. So are we. Ni katapusang mga adlaw nakita nato ang dakong trabahoon. Nagkadako pagyud mga igsoon kay every day do na may matao. So kada adlaw do na mamatay. Pero do na say mahimugso mo na nga ang trabaho mga igsoon mintras di pa mobalik ang Ginoo magpadayon gyud ni ang pagsangyaw. Di gyud ni maundang. Mao na ang church mga igsoon kinahanglan moabante gyud ni kanunay diha sa pulong ug diha sa sugo sa Ginoo. Amin ba ta mga igsoon? Ug dinhi sa pulong sa Ginoo ang Holy Spirit ni-lead ni Jesus or ni-guide ni Jesus into the wilderness, not just to be tempted by the devil, but to prepare him for his purpose of coming mga igsoon nga mao ni ang to seek and to save the lost. Si Jesus giandam siya sa Holy Spirit. Ikaw ako giandam po ta mga igsoon o kinahanglan mangandam ta kanunay. Kaya dako kayo ang trabahoon. Mo na giingon diya sa mga verses nga atong paghisgutan karon ug unya abta nato na diha nga dako ang trabahoon apan gamay lang ang magbubuhat mga igsoon. So ato ning balik-balikon jud, balik-balikon hangtod nga masilsil ni sa atong alimpatakan, hangtod nga mapatik ni dinhi sa atong mga espiritu mga igsoon, nga hangtod nga di nato malimtan unsa ang purpose, unsa ang katuyuan nganong gitawag, nganong giluwas ta sa Ginoo ug gibutang ta niya ani nga church mga igsoon. We are the church. Kita ang simbahan ni Kristo Jesus, mga tinawag sa iyang ngalan mga igsoon. Ug before siya mikaya dito sa gingharian mga igsoon, libalot siya sa tuosan, sa kiliran sa amahan mga igsoon. Doon na siya isubo nga gibilin sa simbahan. O bisan siya mismo si Jesus. Kay bao siya nga ang young time sa dinhi pa siya sa kalibutan, mubo na lang kayo. That's why pagkaingon ta nga si Jesus mismo nanginahanglan gyud og backup mga igsoon. Ug ang yang backup way lain ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo ni lead niya. Ang Holy Spirit mo ni equip niya kay bawta nga si Jesus is God but he needs the backup of the Holy Spirit mga igsoon. Mo na nga di nato mahimo gyud sa atong kaugalingon paningkamot. Nanginahanglan gyud ta sa Holy Spirit mga igsoon. Diya sa Luke chapter 4 verse 18 mga igsoon. Sumpay ni sa temptation ni Jesus after niya gidaog si Satan sa daghang pamaagi nga gitintal siya sa yawa, si Jesus nagmadaogon gyud mga igsoon. Why makita nato why landong sa pagkapildi si Ginoong Hesus. So kita ya mga anak sa ta mga igsoon. Kung mubuhat ta sa buluhaton ni Ginoong Hesus,
kung ibutang ra gyud nato dinhi sa atong makasing-kasing unsa ang mga butang nga gipanghimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, mao na wa tay landong sa kahadlok, wa tay landong sa kapilbihan kay kaybaw ta nagihuman ang daan sa Ginoo kining gubata mga igsoon. Ora niya kanindot ani nga gubat kay dawat limpyo man ta. Di na kinahanglan nga mo struggle, di kinahanglan nga mandimbasog kapag ayo. Ang imo ra gid is to believe. By faith, is to believe by faith and to walk by faith and to live by faith mga igsoon. Kay bawo ta nga kining trabahoon nga atong gatubang karon mga igsoon. Humana ni. Pero kinahanglan nga mo participate gyapon ta ani nga assignment nga gibilin ni Jesus mga igsoon. Luke chapter 4 verse 18. Ningon dia ang pulong sa Ginoo. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Ang purpose mga igsoon, mao na nga si Jesus, ang purpose sa iyang pag-pray and fast dito sa wilderness for 40 days and 40 nights, aron siya ma-equip. Ugtod man si Jesus na-equip sa Holy Spirit mga igsoon. Ang anointing sa Holy Spirit diha niya. Ganit kung atong atraso o basa diha sa verse 14 sa Luke chapter 4, and Jesus returned in the power. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of Him through all the region around about. Kini mga igsoon, pagbalik ni Jesus kuno sa Galilee, puno siya sa gahom sa balaang nga espiritu. Mao na nga pagsulod niya sa synagogue, way duha-duha o way ko kahadlok ni kuha siya basahon og nibarog siya sa tubangan o iyang gi-announce mga igsoon, iyang gisulti ang purpose sa iyang pag-anhi sa kalibutan mga igsoon. Mo nalingon si Jesus, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel. Ang gospel mao ning mayong balita mga igsoon. Ang gospel mao ni ang heartbeat ni Jesus, ang salvation nga para sa mga nangawala mga igsoon. To preach the gospel. Number one niyang trabaho sa pag-anhi niya sa kalibutan mga igsoon. Mao na the purpose of anointing of the Holy Spirit. Number one is to preach the gospel. Ikaw, equip ka sa Holy Spirit. Matag mo sa nato, equip ka sa Holy Spirit. Aron kuno, makawali ka sa maayong balita. Makawali man tang tanan mga igsoon. Makawali tang tanan. Pero lahi ang effect kung naa ang Holy Spirit diri nato. Kaya nga naman, dunay boldness. Dunay kaisog. Kung naa ang Holy Spirit diri nato, dunay fire nga ma-feel nato mga igsoon dinhi sa atong spirit mga igsoon. Ma-feel nimo nga kinahanglan jud nga mawali gyud ang kaluwasan mga igsoon. Mao na ang purpose nganong gibutangan kang Holy Spirit sa Ginoo. Nganong naa siya anointing nga gibutang diha sa imong kinabuhi dinha aron i-display ra nimo, aron mahimo kang super Christian, aron mahimo lang kang tangtoker, aron mahimo ra kang Christian nga lahi kaysa ubang Christian. Dili na mao ang purpose ana mga igsoon. Ang purpose ana kinahanglan masayod ta ug masayod ka nga di ay para di ay na nga mawali nimo effectively ang gospel sa Ginoo mga igsoon. To preach the gospel to the poor, ingon siya diya, to heal. He hath sent me to heal the brokenhearted. Pag-ayo sa mga brokenhearted, to preach deliverance to the captives and the recovering of the sight to the blind. Ang purpose daghan kayo. Makita nato mga igsoon na dinhi. Sadyang mulakaw kuno karon sa pagwalis pulong sa Ginoo ang mga katingalahang butang uban nimo tungod kay naa ang Holy Spirit nimo mga igsoon. Makaayo ta og mga masakiton sa dihang mulihan ta. Kung adunay mga demon possess, kung adunay mga addiction, adunay mga na-depressed nga mga tao, maka-declare kag deliverance ngadto nila kay nga naman greater is He that is in us mga igsoon. Mauna ang Holy Spirit. Sa dihang mo declare kag deliverance anang mga tawhana, ma-delivered sila mga igsoon. Ug ningon pagbidiha ang pulong sa Ginoo, recovering of the sight, meaning restoration na mga igsoon, recovering of the sight.
Kaya ang mga tao ang kalibutan na mga igsoon karong panahon na nabutaan gyud. Buta sila sa mga butang nga espirituhanon, puro ila makita, puro physical, nabutaan sila gikan sa gani ang Korinto nagingon nga ang nakabuta ani mga tawhana mao ang god of this world, mao si Satan mga igsoon. O si Jesus ni butang sa Holy Spirit diri nato aron kuno ma-restore ning mga tawhana sa diyang masultian nato sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo kinabuhi mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo gahom ni sumala pa ni Paul. I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God unto salvation mga igsoon. The purpose of coming of Jesus morning to preach the gospel. Ang sa amplified version diya sa verse 19 mga igsoon, ang verse 19 ingon man siya diya, to preach the acceptable year of the Lord. Sa amplified nga version mga igsoon, nag-ingon diya ang acceptable year, the day when salvation and free favor of God profusely abound. The day when salvation and free favor of God kay bata mao ang grace profusely abound mga igsoon. Kitang tanan mga igsoon, way rason nganong di ta kalakaw mga igsoon, nganong di ka makasulti. Why rason? Nganong mubalik ka sa agit. Dili na mao ang purpose sa Holy Spirit. Ngano yang gibutan? Kay wa kuno ta butangi sa spirito sa kahadlok, kundi gibutangan ta niya spirito sa kaisog og sound mind mga igsoon. So mao sa nay gisulti Jesus. Initanan mga igsoon, dati ko ni Jesus. First lang sa iyang mga disciples. Sa iyang church yun, labi na ni kapusan na adlaw ng igsoon, kitang tanan gisultian ta ni sa pulong sa Ginoo. Mark chapter 16. Mark chapter 16 15 to 18. Aga po, tama na to ni the Great Commission mga igsoon. There is a 15 ng pulong sa Ginoo, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned or shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues, and they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Mao ni ang Great Commission mga igsoon sa Ginoo sa iyang church. Nindot kay ning mga subuha, kay gisubo ka, pero dunay promise ang mga subo mga igsoon. Makaingon ka sa dihang mo ubay ka, sa dihang mo lakaw ka, watoy landong sa kapildihan. Kining gipangsulti ni Jesus mga igsoon. Ang nakapan lang kay mga Christians kasagaran, mas busy pa sa pagbuhat sa mga butang kalibutanon, mga secular nga mga butang nga walay apilgan sa ilahang pagkakristohanon. Mao na ang kaaway padayon yun nga nakaulipon ani nga mga Kristohanon hangtod nga para nila okay na lang nga dili mo wali sa gospel mga igsoon. Pero dinhi sa pulong sa Ginoo sa diyang gabasa ko ani mga igsoon, Mark chapter 16 verse 15 to 18, makita na ko dinhi mga igsoon nga ang Christians murag gid sundalo mga igsoon nga murag mga Navy SEAL ba, murag mga SWAT ba nga fully equipped nga kung tanaw nimo way landong sa kapildihan kay makita nimo dinhi palanggaan ingon siya diya, he that believeth and is baptized, this is a verse 17, and this sign shall follow them that believe, meaning them that believe or them that obey sa command sa Ginoo. Ingon sa din, in my name they shall cast out devils. So unsa man mga espiritu nga nag-aali nimo, unsa man mga espiritu nga nakapugong o nakababag nimo nga di ka makawali sa pulong sa Ginoo nga ni pulungan ingon man in my name they shall cast out devils, mahingil nimo na mga igsoon. Kanang gusto mo babag nimo sa diyang wali ka sa pulong sa Ginoo, hingil na. Ingon siya, they shall speak with new tongues.
Kining speaking tongues gisgutan na ni pag last Wednesday mga igsoon nga wa kuno ta ani nakigistorya sa tao kundi nakigistorya ta sa Ginoo ug sa dihang mo speak in tongues ta ginligon ta spiritually ang atong inner man ginligon ni sa Holy Spirit mga igsoon. They shall speak with new tongues and they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Kung imo ni tan-awon kini mga asumpay ng mga versikulo, mga words ni Jesus, mga igsoon, nag-speak ni about divine immunity nato ng mga katawhan sa Ginoo. Divine immunity. O na ang mga Christian ron, di mo lakaw. Kay hadlok makahikap og virus. Di mo lakaw kay stricto ang health protocol, ang gobyerno stricto kayo basin niya kung mataptan tag virus. Unya kining verse 18, klaro kayo na ingon ang pulong mo. Kung makaw kuno ka muwali sa mayong balita mga igsoon, bisan pag makaghalas di ka maunsa. Kagrabe saad sa Ginoo mga igsoon. Unsa pa man di na sobra pagbaksina mga igsoon. Di na kinahanglan kang baksinan kay ngano man ang Holy Spirit na mo. Inihikap nimo sa mga halas o sa mga serpents. Makaingon na kini mga serpents, mga poisonous nga mga butang. Makaingon pa dito kay diya, ingon pa dito. Kung makainom kuno ka mga hilok, dili pa jud ka maunsa. Tan-awa ra. Divine protection ni sa Ginoo mga igsoon. O para ni sa mga Kristiyan nga naglakaw o nagwali sa may balita. Pero kung naara ka sa imong balay, wa kay gibuhat bisan pag Kristiyan ka, mo na giingon nga init-init, bugnaw-bugnaw, relax kayo nga mga Kristiyan. Kuya kay ka. Ingon ra ba gyud ro ng Department of Health or ang DOH nga ang transmission ron sa virus mas kusog na inuon kuno diha sa mga household, kana sa mga balay, diha sulod sa sulod balay, diha na kuno ang kusog nga tinagdanay. Kani adto ingon sila, stay at home. Kaya kung dito tas gawas, kuya matakdan ta. So, kuya ta sa balay. Unsa namang itabuha nga mga tao murag dili na manggawas, ni ingon na po sila nga ang transmission sa virus mas kusog diha na sa naa na gyud sulod sa balay. Ang tao ay padungan. Kung mugawas ko takdan ko, ug napos balay takdan ko. Mao ni si Kristo kay bao ka unsay angay mo buhaton. Ikaw ra duhaan sa kaway. Kung maminaw ka sa tingog sa kaway, mao na. Dili ka kabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mulakaw ka sumala unsa ang pulong nagsulti nga kung makahikap ka dito, di ka maunsa, makainom ka hilo, di ka mahilo, naapay pakapin, ingon siya, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Tanawa ra. Labaw pa ka sa doktor, ani? Tanawa lang guna. Pilihan sila nimong masakiton, maka-recover sila, maayo sila. Pas-pas ang recovery diya sa pulong sa Ginoo. Kaysa, pamaagis kalibutan, kay bisag way sakit, i-quarantine mo kag 14 ka adlaw. Di 14 pa kadlaw sa ka maka-recover, din pulong sa Ginoo. Kausara ka ilihan sa mga igsoon, you will recover, or katong mga imong giampuan maka-recover diha dayon mga igsoon. Mao ni signs that follows. Mao ni mga signs and wonders. Di atong mga tao nga naglakaw ug nagawali sa maayong balita mga igsoon. Kinahanglan jud iwali ang maayong balita. Kaya nga naman, ang kalibutan, ingon na po, karong Biyernes, mamatay ang Ginoo. Una, ika-Domingo, mabanhal. Ya, ika-Disyembre, mataon sa kutro. Wala, magsigil lang nagtuyok diya, mga igsoon. Magsigil lang nagtuyok. Wala, mura tatong mga Israelites ba, nagsigil nagtuyok sa wilderness, what should ka-experience sa promise sa Ginoo. Pero kung mulakaw ka, diha sa subok sa Ginoo, magminaw rin ka sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Mao ni, makakita kag signs and wonders mga igsoon. Signs will follow kung mulakaw ka. Sabot anak mga igsoon. Diha gina ipakita sa Ginoo nga buhit siya kung tinuod siya ng Ginoo na atong gialagaran mga igsoon. Way tambal-tambal ning gisgutan dinhi, way baksin-baksin ning gisgutan dinhi. Lay hands on the sick lang and they shall recover. Way quarantine gisgutan dinhi. Mao ni purpose nga nung giluwas ta sa Ginoo mga igsoon. Oh, ni usa ni sa nga purpose.
paglakaw o pagwali sa maayong balita. Dani, si Jesus, nakita niya sa kadako, sa kalapad sa harvest mga igsoon, sa kadako sa trabaho, yang disciples, 12 ra kabuk, tanaw ni Jesus, di magsilbi gini. Mauto, first yang i-deploy, ang yang 12 kabuk disciples mga igsoon. I-deploy niya, yang gipalakaw niya, 12 kabuk niya disciples, yang equipped with power and authority, do not by anointing to heal the sick. Nilakaw ng 12. Paris-paris, tagura, unom ka parisan. Naana sa Luke chapter 9, mga igsoon. Kung basahan na diya sa Luke chapter 9. Okay. Ito na lang yung basahon. Luke chapter 9. Yung ang pulong sa Ginoo. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So, gisugo niya ang 12 disciples mga igsoon, yang gi-equip, di po niya gipalakaw, equip niya, gibutangan niya gahong, gibutangan niya authority, gihatagan niya anointing to heal the sick. Tud man ang lakaw ni yang mga disciples mga igsoon. Wali sa may balita kuyog po ni si Jesus aning time ha. Sa ilang doon na siya basta dagang milagro ang Ginoo aning time ha. Pero di jud kalikayan mga igsoon. Sa diyang liwali sila, sa diyang nilakaw sila, do not joy mo reject. Na-joy rejection. Una, igsoon, kung nakasuway ka rejection, sa diyang liwali ka sa pulong sa Ginoo, sa diyang nilakaw ka, liwali, ayaw ka discourage. Ayaw ka kabugnaw. Kaya bisan gani ang disciples ni Jesus, 12 disciples, kuyong pa si Jesus anong time, gireject ng ganan sila. Katong gisugo niya yung disciples na muuna ngadto sa Jerusalem, o dito sa Samaria yung gisugo, unya hiling sila paingon sa Jerusalem, gisugo na si James o si John. Usa pagkaitabuan nga wa mo gimituo atong usa ka balangay mga igsoon, usa ka barilungan wa mo tuo gyud ibalihan nila sa pulong sa Ginoo. Mo to gingnan nila Jesus. Kato si James o si John. Ginoo, buot ba ka? Gusto ba ka nga musugo migayo gikan sa langit aron sunugon ning mga tawhana? Oto nilingit si Jesus sa mga disciples. Ug yang gipangbatlong gingnan nga unsa man ang mga espirituhan na ninyo. Ang anak sa tao si Jesus. Wala mo anhin aron sa pagsilot kundi aron sa pagluwas ning mga tawhana. Tanawara, unsa to hitabuan nga igsoon. Grabe na itong murag frustrating kayo ba, discouraging kayo. Liman ka sa kabaryo, wa gyud midawat bisag usa. Kinsa may di mabugnaw. Kinsa may murag di magluya anang pangitabuan. Gani murag sa ilahang grabe nga pagbati ba pulong sa Ginoo niya mong giwali nga inyo rang i-reject o di be sugo mi kayo be sunog mong tanan siya di mo mutuo. Pero ningon Jesus ayaw. Kaya wala mo anhi ang anak sa tao aron sa pagsilot sa kalibutan kundi aron sa pagluwas niini. Doon man, padayon sila sa unahan. Padayon si Jesus sa iyang luwaton. Kung nakita jud ni Jesus, dili jud magsilbi. Kung mao niya akong ipadala, unom ra kaparisan, dili jud ni magsilbi. Lapad kayo ang anihunon, gamay ra ang trabaho din ni magsilbi. Mao to diha sa chapter 10 sa Luke gihapon mga igsoon. Ito nang ngandam pag-ayos Jesus. Yang gi-deploy 70 ka buok niyang disciples. Dagan din ang disciples Jesus mga igsoon, dili dia ini dumusira. Yang gi-deploy 70 ka buok disciples sa ubang version isgot dia 72. Pero sa King James version 70 ra giskutan dia.
Atong basahan na sa Luke chapter 10, 1 and 2, ningon diha ang pulong sa Ginoo. After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whither he himself would come. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore to the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. Ini mao na ni gingon mga igsoon, di ay mo madala ug unom ra kaparisan. Tinagurha padadaan tamog siting takabo. Siting takabo deploy diha dayon. Lakaw ang siting takabo mao gyapon sila mga igsoon with power, with anointing, with authority sa ngalan ni Kristo Jesus. Nakita ni Jesus, dako kayong trabaho, pero maya ra sa magbubuhat. Mao to gipadala niya si 20 ka po, divided by 2, pares-pares man to. So dunay 35 ka pares ng lakaw mga igsoon. Kay daghan ang walihanan, nakita ni Jesus, truly the harvest is great, the laborers are few. Ngun siya, daghan, pasabutan ni, daghan ang walihanan, pero gamay ra ang magwawali. Una, ningon siya, pray. Kung siya gisulti din pray therefore to the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. Ang Ginoo mo'y magpadala mga igsoon. Ang ato ara mao ang pag-ampo. Pero kung na-feel nimo, dugay naman kung ginampo, Lord, wa man kay gipadala sa akong mga gipanghinganlan. Mao na ay na lang lingi-lingi kay kaibaw naka ikaw ra itubag sa imong prayer mga igsoon. So ang prayer mga igsoon, an intercession, appeal ni sa evangelism. Baba mo diyan mga igsoon? Ang prayer, an intercession, appeal ni sa evangelism. At dili mahimong malampuson ng evangelism kung why ampo, why magampo, why nag-intercede. Importante nga dunay intercession. Mabitaw na gisulti diya sa pulong sa Ginoo, nagpadasag tinagurha kaysa dihang nagwali ang usa, ga-intercede ang usa. Dili magwali ang usa, muwali ang usa, dili na mao ang pulong sa Ginoo. Muwali ang usa, mo-intercede ang usa. Mao na gipadala niya tinagurha ang iyang mga disciples. Pares-pares. Why nagsulo ani panahuna mga igsoon? Dili gusto magkumpiyansa ang Ginoo, siya mismo. Di siya magkumpiyansa, dili. Ayaw mo glakaw na ikaw ra. Kinahanglan na ato kay kauban, kinahanglan doon na yung intercede nimo. O na igsoon sa dihang muwali ka ni, ang imong kauban, intercede yun. So, ayaw na ka nang gawali siya, musabat po ka, muwali po ka imo, ayaw na, resulta na o kalibog sa inyong giwalihan. Nagwali ang usa, intercede ang usa. Aron, musink in yun ang pulong sa Ginoo, ma-absorb yun anang tawhana, unsa ang mga pulong imong gisulti diha niya mga igsoon. Ang prayer, an intercession mga igsoon, must serve ni as a catalyst for effective soul winning mga igsoon. Gusto ka effective ang imong soul winning? Kinahanglan na ay mo intercede. Kinahanglan dunay mo pray. Ikaw nag-pray sad ka, nya imong kauban nag-pray sad, nindot na. Effective ang evangelism ana mga igsoon. So atong nakita yang gi-equip si Jesus ang yang church sa anointing sa balaang nga espiritu to do the work effectively mga igsoon. Ang purpose sa anointing, anong gibutang ni Jesus sa atong mga kinabuhi, aron kuno mahimo nato ang trabahoon nga epektibo ayon mga igsoon. Bilang kalandrakas lang agi na by might man nga ato mga igsoon. Sabi na ato is one soul Monday, one soul at a time. Muna kinahanglan bisan pa sa iyong anak, dili ta magpataka. Dili lang kalandrakas lang agi. Kinahanglan mulakaw kita sumala sa leading sa Holy Spirit. Kinahanglan nato ang anointing sa Holy Spirit aron mahimo nato nga epektibo ang trabaho nga gibilin ni Jesus before siya nibalik sa right hand sa Father mga igsoon.
Una, bisan si Jesus gani mismo, gilid siya sa Holy Spirit. Ang purpose atong wilderness mga igsoon, na 40 days and 40 nights siya dito, dili lang to aron si Jesus tintalon sa yawa. Kung dili, preparation to. Ang yawa, gusto ra gyud tong mubabag sa umaabot nga trabaho ni Jesus. Gusto siyang mubabag mo na nga, pakita siya siya laki, nga maayong laki siya. Pero kung tanaw na itong pulong sa Ginoo, gitintal niya ang Ginoo sa tanang paagi, pero wag yun siya nidaog mga igsoon. Muna na sa ta. Kaya nga naman, naan na itong Holy Spirit. Naan mo igsoon. Kawata ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Jesus mangani, kay bawta nga, God the Santo siya, pero nirely gyapon siya sa Holy Spirit, wa gyud siya magsalig siya kaugalingong kinadman. Ampo gyud siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi fasting. Atong nakita, nidaog ba si Jesus? Nidaog si Jesus. Muna na sa ta mga igsoon, gusto ta magmadaogon ang atong trabaho, ang atong evangelism, pray and fast. Kasi Jesus mao ang atong role model mga igsoon. Siya ang atong role model. Sundog ta unsay ang gihimo. Ano epektibo man to si Jesus? Sundog ka o kaya ang pulong sa Ginoo. Giunsa to niya? Tan-awa ug subaya gyud pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Ug diha mga igsoon makaplagan nimo nga mao di ay. Mao na nga gi-equip ta sa Holy Spirit aron mahimo nato nga epektibo ang trabaho sa Ginoo. Kay dako kayo ang trabaho nga atong gatubang mga igsoon. Yeah, sa verse 10, sa chapter 10, verse 2, mingon siya diya, the laborers are few, but the harvest is great, mga igsoon. Una. Pero ay kabalaka. Bisan pag unsa kadaka sa trabaho, mahimo gyapon na nato mga igsoon. Nga naman, na natong Holy Spirit. Amen? John chapter 14, verse 12. John chapter 14, verse 12. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go to my Father. Ingon si Jesus, verily, verily, sapagkat tinuod sultihan ko kamo. Ingon siya, siya nga gituo kanako, mga butang nga akong gihimo, mahimo pud ninyo. The works that I do shall you do also, and greater works than this. Tanawa na mga igsoon. Mas labaw pa kaysa nahimo ni Jesus ang atong mahimo. Nga naman na, ngun siya diya. Because I go to my Father. Mubalik ko samahan. Dili aron mahayahay siya dito, kay magigod-lingkod lang siya dito sa kilid sa amahan, magtanaw nato iyang mga katawan nga nagbuhat sa buhaton. Dili na mao purpose nganong nibalik siya dito mga igsoon. Ang purpose nganong nibalik si Jesus, milingkod siya sa tuo sa amahan mga igsoon aron kuno diha sa chapter 16 verse 7 ug 8. Dako kayong trabahon gud. So nakita ni Jesus na kung uban-uban nga tawagin mahuman ang samahan be. Kung mubalik ko dito, ipadala na ko ang manlaraban. Yeah. Verse 7 ug 8 sa chapter 16 sa John gyapon. Ingon siya, nevertheless I tell you the truth. Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin. The word na reprove, sa ibang version, convict na, i-convictar. And of righteousness and of judgment. Mao ni purpose igsoon nga si Jesus tuwa dito ron. Naglingkod sa tuo sa amahan. Kahit kung di ko siya mabalik, ang comforter, ang helper, na mao ang Holy Spirit, dili maabot. So ang Holy Spirit, mao ni mutabang nato, aning dako kayong trabahoon mga igsoon, matag usa nato dumay Holy Spirit. Imagine, pila ta ka buok sa last days harvest lang daan, pila ta ka buok. Butang nato, labing minus all in all, 3,000 ta ka buok tanan.
Nya puro ta equip sa Holy Spirit. Kini 3,000 ka buok maka-gain ni og tagsa ra ka soul kada usa. Mahimong 6,000. Ang 6,000 mo gain sad ni og other one kada usa gihapon. So ang 6,000 pila naman na kung ano other 6,000 12,000 hangtod hinay-hinay ra balag hinay-hinay basta kanunay. Wa man nagsulti dinhi paspasan ninyo pagtrabaho. Wa siya ningon lang siya. Greater works. Dako pang trabahon. The harvest is great, but the laborers are few. Wa siya nisumpay diya, paspasan ninyong trabaho aron mahuman ang gali. Ningon siya. Pray to the Lord of the harvest that He will send forth laborers. Ug mauna ni mga igsoon, ingon si Jesus, greater works than this shall you do, because I go to my Father. The works that I do shall you do also. Meaning ang iyang mahimo sa nato. Tungod kay ang Holy Spirit niya nato mutabang siya sa trabahoon mga igsoon. Sabihang muwali ka sa mayang balita, ang Holy Spirit nagakumbiktar ng daan anang tawhana sumapa sa pulong sa Ginoo. Ang Holy Spirit mo convict sa kalibutan sa sala. Mao na nga sa dihang musulti ka sa word aning mga tawhana, ang Holy Spirit nagsige na nagtrabaho. So why imposible kanang tawhana makaingon gyud ta dili mo dawat sa Ginoo, imposible kay nang istoryahan. Kaya nga naman naana ang Holy Spirit. Wa pagani kakalitot ang Holy Spirit kay bawo na nga mao nang tawhana imong walihan. Nagsugod na siya trabaho ug sa diyang isulti kas pulong sa Ginoo. Kanang tawhana buto-buto nang kasing-kasing na. Why duha-duha mo ingon na dawaton nako brad. Hindi ingon nimo dawaton ba nimo si Jesus? Imong Ginoo ang luluwas sa imong kinabuhi. Di na magduha-duha ingon. Dawaton nako brad. Kay ngano man dili tungod kay mayo kang manulti, kundi dili tungod ang Holy Spirit na nagakumbiktar sa iyang kasing-kasing so Holy Spirit na mo nagsusi sa kasing-kasing anang mga tawhana. Saan ta man niron? Madawat nato ang Holy Spirit na igsoon. Ibaw ta. Sa atong kaugalingon nga di ni nato mahimo mga igsoon. Limitado man ta. Limited man ta kay naa taning lawasa. Pero salamat sa Ginoo, salamat sa Holy Spirit. Ngayang gipadala aron mahimo natong helper mga igsoon. Sabi kay no, gilingig kay ka ang imong ining gitawag natong katabang Holy Spirit. Kung ka sa inyong balay, wa kay katabang, pero sa dihang na-born again ka, diya na ka nakadawat ng katabang. Holy Spirit pa yun. Pagkabulahan ni mo igsoon, di ka malipay, anak. John chapter 20. John chapter 20. or 22. John chapter 20 verses 21 and 22. Ngunong pulong sa Ginoo din. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Ngon si Jesus, as my Father hath sent me, I also sent you. Sa mga si Jesus, gipadala sa amahan dinis kalibutan. Si Jesus, gi-commission sa amahan dinis kalibutan. Si Jesus, ni-commission sad nato to go into the world and to preach the gospel. Paikadlok igsoon ha, sa ako nang gingon ganiya, naa ang Holy Spirit. O ni ang disciples, wa binibiyain ni Jesus nga murag ilong tuwapos. Mao to ingon iya promise dito niya sa mga disciples. Kung mubalik na ko sa amahan, ipadala na ko gyud ang manlalaban, ang magtatabang, ang comforter o ang helper. Mao to nga before siya nikayag mga igsoon ngadto sa langit. Yang tayhupan niya mga disciples, receive the Holy Spirit. Right now, igsoon, abli ni kasing-kasing,
receive the Holy Spirit. Dawata ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Dini sa Luke chapter 10, mga igsoon. Balik ta sa Lucas. Luke chapter 10, verse 17 to 20. This is sitting ato sa 20. Ningon ang pulong sa Ginoo. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan lightning fall from heaven, as lightning fall from heaven. Behold, I gave unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice, because your name are written in heaven. Siya ay kalipay tungod kay ang mga espiritu ni patuon ninyo, but rather rejoice, because your names, daghang ngalan, atong mga ngalan, nasuwat dito sa langit mga igsoon. So nakita nato din sa chapter 10 sa Luke mga igsoon, nga ang mga disciples ni Jesus, namalik sila ngadto kang Jesus, lipay kayo po. Daghang kay testimony nila, dalagaw sa dalan, they are rejoicing, lipay kayo sila mga igsoon. Kaya naman, tungod sa mga good reports, tungod kay nahimo silang effective sa ilang evangelism mga igsoon, sa ilang pagwali sa pulong sa Ginoo. Kay bawo ba ka igsoon nga ang Ginoo, God is expecting good reports of our evangelism. Ang Ginoo wala nga nagsugo nato nga manglakaw mo giwali ang maayong balita, ay mo kahadlo kay igigwanta mo sa Holy Spirit tananaan nyo na aninyo ano yung panglakaw mo hala pa bahala nimo mag-unsang daig human. Basta lang kay mawali ang maayong balita, okay na ko na dili ingon anak mga igsoon. Si Jesus nag-expectar o good reports, good testimony sa atong mga lakaw mga igsoon. Di siya gusto nga mulakaw ra ka nga walay maayong naitabo sa imong lakaw. He is expecting good reports. So kung doon na kay evangelism nga giplano mga igsoon, ang Ginoo nag-expectar more than nimo sa imong expectation mga igsoon. Malipay ang Ginoo nga mutan-aw sa mga katawhan nga nag-enjoy sa kadaugan nga natagamtaman sa dihang ilakaw tungod kay siya mo nag-equip nimo sa gahom nga mahimo kang epektibo sa imong paglakaw. Dili malipay ang Ginoo nga mulakaw ka nga huyoy imong abaga, lakaw ka wali pulong sa Ginoo, pagbalik nimo o imo igapon kay nga naman why mituo dili ingonana ang gusto sa Ginoo. Gusto siya nga sama aning 70 ka disciples ni Jesus. Ikaw sad malipayon ka sa imong evangelism. So ganahan ang Ginoo mutan-aw nimo nga nag-enjoy sa kadaugan sa dihang nilakaw ka mga igsoon. Kung sa tuyang gingon dia sa verse 19, ngun siya, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Maura ni gapon sa Mark chapter 16 mga igsoon, gitagaan ta niya gahom to take up serpents, and if we drink in a deadly thing, it shall not hurt us. Di ta maunsa kay nga naman protection na sa Ginoo mga igsoon. He knew his people win the battle because he saw Satan fall as lightning from heaven. Kay bawo si Jesus nga nagmadaogon niyang mga disciples kay nakita niya ang signs. Siya mismo nakakita nga si Satanas na tagak gikan sa langit nga murag kilat. Kay bawo siya, nidaw ang akong mga anak. Salamat. Kamauna ning mga tawhana. Pwede na kong mubiya. Kamauna ning mga tawhana. Samot pa yun niyo, mulakaw ko kay padala na kong Holy Spirit. Maugya akong buhaton sa mga tao na makadawat sa Holy Spirit. Ingon, anak ta mga igsoon. Si Jesus na ibaw siya nga nagpadaogon ka. Wapagay ka mulakaw, ibaw na sa daan na madaogon na ka. Ang imuara, dawata, ang pulong sa Ginoo,
tuuhi ang pulong sa Ginoo, ang kadaugan imo dili lang sa evangelism mga igsoon, bisan pa sa unsang butang imong pagabuhaton mga igsoon, nagmadaog na kadaan tungod ni Jesus mga igsoon. Brothers and sisters, na kay gahom igsoon, duna kay gahom, duna kay authority, duna kay anointing, gamitan ang igsoon. Na ay anointing ang Ginoo, na ang Holy Spirit sulod nimo. Tingali dugay ng time nga wala ka naka-evangelize tungod aning pandemic, wala ka nakasulti sa pulong sa Ginoo, wa pa ka naka-share og balik kanu sa man. Now is the time igsoon. Now is the time. Balik sa imong evangelism. What is pulong sa Ginoo? Undang na og ampo nga Lord, padadto sila Lord og magwawali. Tingnan na lang yun ang Ginoo, Lord, niya ako ipadala. O gisulti ni Isaiah chapter 6 verse 8. Here am I, Lord, send me. Ay nagpangita og lain ay nasigilingi. Kinsa ipadala sa Ginoo kay ikaw mo equip. Ikaw mo ipadala sa Ginoo. Ignite that passion igsoon, naani mo. Naani mo ang Holy Spirit. Ignite that fire. Ang kalayo sa balaan ng Espiritu nga naan. Nagbaw ko, itang tanan. Madaog ni nato mga igsoon. Ang atong nasod. Bisag one soul at a time ra mga igsoon. Kaya nga naman, na ang Holy Spirit. Wa ka maginusara, aning gubata. Na ang Holy Spirit. Papuno sa Holy Spirit. Invite ang Holy Spirit kanuna igsoon. Paminaw sa tingog sa Holy Spirit. Kaya datun ka sa Holy Spirit, siya may muli ngadto sa mga tao na iyang gustong luwason o iyang gitinguha ng luwason. Spirit-led evangelism. Papuno sa Holy Spirit, papuyo na itong Holy Spirit sa itong kinabuhi. Kaya kiniyatong kinabuhi, temple ni sa Holy Spirit. Paggamitan para sa Ginoo mga igsoon. Salamat sa Ginoo nini nga kagabion. Salamat sa pulong sa Ginoo. Igsoon, kung asa man ka nahimutang ron, karon na ang time. Mulakaw na kita. Muwali na kita sa pulong sa Ginoo. Ay na, dugay pa mo balik ang Ginoo. Ay kumpiyansa. Paningon na bagay ang Thessalonians. Sa usara kapag pamilok sa mata. Nitingog sa katapusang trumpeta, mauna. Dili pwede mingon ka, ay sa Lord, kimuali pa ko. Karon, naduna patay tayo. Muwalit ang igsoon. Amen? Amen. So, madampo ta mga igsoon. Hallelujah, Father. Father, we give you praise, Lord. We give you glory. Holy Spirit, among ipabus diya kanimo ang among mga kinabuhi. Holy Spirit, right now, nagapamuhat ka sa matag usa, sabi na sa mga igsoon nga naminaw karon. Una ang matag usa, equip ang matag usa, tagay vision, Lord. Ikaw mag-refresh sa among mga vision. Lord, giyahin mi, Lord. Di namo mahimo sa amo lang. Kundi pinaagi kayo sa imong gahom, mahimo ni namo, Father God. Salamat, Lord, sa kadaugan nga imong gi-prepare sa matag usa, sa mga kalag nga maluwas, pinaagi sa among pagsulti kanila sa maayong balita. Salamat, Lord. Salamatan ka namo niya ng tanan, Father God. Bisan pa sa kalampusan, meaning Zoom Bible study karon, Father God. And we pray, Lord, sa maabot pa kayo namo nga Zoom Bible study, daghan pang mga butang imong pagkabuhaton, Father God. And Lord, we expect more gikan kanimo. Lord, ingon ka, you have given us power and the anointing to heal the sick. Father, I pray, Lord, sa mga igsoon karon nga dunay mga gipamati silang lawas, touch them in the name of Jesus. Lord, let your Holy Spirit, Father God, and by the stripe of Jesus, Lord, maayo, Lord, ang mga igsoon karon nga dunay gipamati sa lawas. Dawatay mo kayuhan igsoon in Jesus' name. Nga igsoon karon, Lord, nga dunay panginahanglan, ikaw magatagbo. Lord,
proteksyon ni mga igsoon nga mobiyahe ugma paingon diri sa among minicamp. Lord, salamat Lord na imong kaanghilan nagauban sa matag usa. Salamat sa kadaugan karon palangdaan Lord amo nang gi-claim ang kadaugan sa among minicamp Lord. Ikaw Lord ang mahimaya, ikaw ang mabayaw, walay ngalan mapataas, imo lamang gayud ngalan Kristo Jesus. Kung gimaya Father God, imo lamang gayud ning kagabion in Jesus mighty name. Amen. Amen. May gabi sa tanan, mga igsoon. God bless. Thank you, Jesus.